Sa mga hindi pa nakakaalam, ipapakita ko lang sa inyo ang simpleng pagkalkula para malaman natin ang bilang ng tiles na ating gagamitin. Ito ang halimbawa ng ating floor area. Ang una nating gagawin, susukatin lang natin ang haba niya. Ang haba ay 300 cm. Yan ang haba. Kukunin din natin ang sukat ng lapad, which is 200 cm. Ang gagawin natin sa haba at sa lapad, imumultiply lang natin silang dalawa. At ang kinalabasan ay 60,000. Yan ang total floor area. Kukunin din natin ang sukat ng tiles na ating gagamitin. Halimbawa, ang gagamitin nating tiles ay 60 by 60. Imumultiply din natin ang 60. Multiply by 60, ang kinalabasan ay 3,600. Kapag nakuha na natin ang total floor area at ang sukat ng tiles, ang gagawin naman natin ay i-divide naman natin silang dalawa, which is 60,000 divided by 3,600 equals to 16.66. Ira-round off na natin yan sa 17. At ang bilang ng ating tiles na magagamit ay 17 pieces. Salamat. Ipakita ko lang ang simpleng estimasyon sa pagkuha ng bilang ng magagamit nating hollow blocks. Ang una nating gagawin, imumultiply lang natin ang sukat ng taas at ang sukat ng haba ng ating pader. 300 times 400 equals to 120,000. Yan ang total area ng ating pader. Imumultiply din natin ang sukat ng ating bintana, ang taas pati ang haba. 100 times 120 equals to 12,000. Yan ang sukat ng ating bintana. Kapag nakuha na natin ang total area ng ating pader at ang sukat ng bintana, ang gagawin naman natin ay ima-minus natin ang sukat ng bintana sa total area ng ating pader. 120,000 minus 12,000 is equals to 108,000. Yung 108,000 naman, i-divide naman natin siya sa sukat ng hollow blocks. Karaniwang sukat ng hollow blocks ay 40 cm by 20 cm. I-multiply lang din natin. 40 times 20 equals to 800. 108,000 divided by 800 is equals to 135 pieces ng hollow blocks. Ito naman ang simpleng estimasyon natin ng bilang ng tiles kapag ang area natin ay hindi pare-parehas ang sukat ng side. Una nating gagawin, ipa-plus lang natin yung sukat ng haba. 400 plus 300 equals 700. Yung 700 naman, i-divide naman natin sa 2 equals to 350. Yan ang sukat ng ating haba. Sunod naman, yung sukat naman ng ating lapad, ipa-plus din natin. 250 plus 200 equals to 450. 450 divided by 2 is equals to 25. Yan ang sukat ng ating lapad. Kapag nakuha na natin ang sukat ng haba at ang sukat ng lapad, imumultiply naman natin silang dalawa. 350 times 225 is equals to 78,750. Yan naman ang ating total area. Kapag nakuha na natin ang ating total area, pwede na natin sa kanyang i-divide ang sukat ng ating tiles. Kung gagamitin natin ay 60 by 60 cm is equals to 3,600. 78,750 ang ating total area divided by sukat ng tiles 3,600 is equals to 21.875 na tiles. I-round off na natin yan sa 22 pieces. 22 pieces ang ating magagamit na tiles sa ganitong klase ng area. Ipakita ko lang sa inyo ang ating simpleng estimasyon para malaman ang bilang ng semento at dami ng buhangin sa palitada. Ang mixing ratio na gagamitin natin ay isang semento, 3 buhangin o mas kilala na Class B. Ang kapal naman ng palitada natin ay 20 mm o equivalent sa 2 cm. Una nating gagawin, kukunin lang natin ang total area. 4 meter times 3 meters is equals to 12 square meters. Ang 12 square meters naman, imumultiply natin sa 0.240 na given factor natin na makikita nyo rito sa ating chart. 12 square meters times
0.240 is equals to 2.88 na bag ng semento. Sa buhangin naman, imumultiply lang din natin ang ating total area multiplied by 0.020 na given factor natin na makikita nyo rin sa ating chart is equals to 0.24 cubic meter. O pag kinonvert natin ito sa cubic feet ay 8.475. Ang equivalent ng kada sakong buhangin natin ay 1 cubic feet. Ang magagamit nating buhangin ay kulang-kulang 9 na sako. Pagbigyan lang natin yung request ni Bossing kung ilan daw hollow block, semento at buhangin ang magagamit. Unang gagawin natin, kukunin muna natin ang total area natin. Imumultiply lang natin ang sukat ng taas at ang sukat ng haba. 5 meters times 4 meters is equals to 20 square meters. Yan ang ating total area. Imumultiply naman natin ang total area sa 12.5 na bilang ng CHB kada square meter is equals to 250 na hollow blocks. Dumako naman tayo dito sa mortar natin o sa palaman natin sa hollow blocks. Ang gagamitin nga pala nating mixing ratio ay 1:4 o tinatawag na class C at ang hollow blocks natin ay D4. Imumultiply lang natin ang total area natin na 20 sa quantity of cement na makikita nyo rito sa ating table chart na under ng class C. 20 times 0.491 is equals to 9.82 o 10 bags ng semento. Sa buhangin naman, imumultiply lang din natin ang total area sa quantity of sand na makikita nyo rito sa ating table chart. 20 times 0.0545 is equals to 1.09 cubic meter. Halos 10 bag ng semento at halos 2 cubic meter ng buhangin ang magagamit natin sa 250 na hollow blocks. Ipakita ko lang sa inyo ang simpleng estimasyon natin para sa concrete flooring na may lawak na 45 square meters at may kapal na 0.10 meters o 4 inches. Ang mixing ratio na gamit natin dito ay isang semento, 2 buhangin at 4 na graba o class A. Ang formulang gagamitin natin ay by volume. Imumultiply lang natin ang haba at lapad niya at ang kapal. 9 meters times 5 meters times 0.10 meters is equals to 4.5 cubic meters. Para naman sa bilang ng semento, yung total volume, i-multiply lang natin sa 9. Makikita nyo tong 9 dito sa table natin under ng class A. 4.5 times 9 is equals to 40.5 ng bag ng semento. Para naman sa buhangin, yung total volume, i-multiply nyo lang sa 0.50 na nasa table din natin is equals to 2.25 cubic meters. Para naman sa graba, i-multiply nyo lang yung total volume sa 1 equals to 4.5 cubic meters. Para malaman naman natin kung ilang sako ang magagamit natin na buhangin, i-convert nyo lang yung 2.25 cubic meters sa cubic feet. Ang magagamit nating buhangin ay kulang-kulang 18 sako. Sa graba naman, ang magagamit natin ay kulang-kulang 159 na sako. Ang equivalent ng ating isang sako ay 1 cubic feet. Ganito naman ang simple nating estimasyon para sa poste. Ang gagamitin nating mixing ratio ay class A, isang semento, 2 buhangin, 4 na graba. Ang formula natin ay by volume. Imumultiply lang natin ang haba, ang lapad at ang taas. 0.30 meters times 0.30 meters times 3 meters. Ang total volume natin ay 0.27 cubic meters. Para naman sa bilang ng semento, yung total volume, i-multiply lang natin sa 9 base dito sa ating table. Is equals to 2.43 na bag ng semento. Para naman sa buhangin, i-multiply lang natin ang total volume sa 0.50 base din dito sa ating table. Is equals to 0.135 cubic meters. Para naman sa gravel, parehas lang siya ng total volume natin dahil minultiply lang sa 1 equals to 0.27 cubic meter. Para malaman natin kung ilang sako ang buhangin natin, i-convert lang natin yung 0.135 cubic meter sa cubic feet. Kulang-kulang 5 sako ang magagamit natin. Para naman sa graba, ganun din, i-convert lang din natin. Kulang-kulang 10 sako ang magagamit natin. Ang isang sako ay equivalent ng 1 cubic feet.